Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos sa Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 37, verses 16 to 20. Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti. Kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat, ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghikahos, di daranasin ang pagdarahop. Ngunit ang masamay pawang mamamatay. Kalaban ni Yahweh, tiyak na mapaparam tulad ng bulaklak at mga halaman para silang usok na paiilanlang. Stay blessed. So, kailangan po manatili tayo sa blessing. Ano po? At maranasan natin sa buhay na ito yung totoong blessing. Sabi ng iba, Pastor, bakit may mga tao naman na umaasenso? Gumagawa sila ng masama at parang sila pa yung labis na gumaganda ang buhay. Alam niyo po ang Biblia, ang payo po sa atin ay huwag po natin silang kainggitan or wag nating ikukumpara ang buhay natin sa kanila. Binabanggit po rito sa mga talatang ating binasa. Ano po? Ang sabi rito sa verse 16, higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat, ito'y bale-wala. So, okay lang daw sa buhay na ito kahit hindi tayo kasing yaman ng mga taong gumagawa ng masama. Kasi si Lord na po ang bahala sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Yan ang pangako sa verse 18. At ito po'y napakagandang pangako. Kahit na sumapit ang paghikahos, di daranasin ang pagdarahop. So magkaiba po ang kahihinatnan ng taong matuwid, ano po, at ng taong masama. Kaya wag niyo po ikukumpara yung buhay ninyo sa kanila or maiinggit kayo sa kanila. Kasi ang sabi ng Biblia, tulad ng mga damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Yun ang sinasabi po ng Psalm 37 verses 1 and 2. So anong dapat natin gawin? Isentro natin yung ating buhay sa Diyos. Ano po? Napakahalaga na maunawaan natin yung sinasabi sa Psalm 37 verse 3. Ano po? Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kung ikaw ay nakasentro kay Lord, kapatid, huwag kang matakot. At huwag kang mangamba na sa buhay na ito, kakapusin ka, kukulangin ka, na po sapat ang Diyos para sa iyong pangangailangan. Ano po, malinaw nga po kahit sa panahon daw po ng paghihikahos, hindi natin daranasin yan kung ang buhay natin ay nakasentro kay Lord. Ano po. Pangalawa, huwag tayong makikipagkumpetensya sa kanila or makikipagkarerahan or magiging covetous tayo. No? Pakakahangarin natin yung bagay na meron sila. Ano po? Kasi sabi ng Biblia, malinaw din naman kahit kakaunti lang yung sa matuwid, ano po, sapat na yun sa buhay niya. Ano po? Kesa naman daw po yung kayamanan ng masama, pagsamahin mang lahat, ito'y baliwala. Kasi alam niyo po, ang dahilan po ng kaguluhan sa mundong ito, yung kasakiman na binabanggit sa James chapter 4, verse 2. Sabi po diyan, you kill and covet, you quarrel and fight, you do not have because you do not ask God. So kita po ninyo, ang laro ng sanlibutan, nagkakarerahan sila. Ano po, laging may competition. Ano po, pero ang Biblia po, ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is a great gain. So, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano, hindi dapat nakikipagkumpetensya sa kanila. Alam niyo po, sa sanlibutan, laging merong bago, laging merong mga bagay na pinakaasam. Lilipas po lahat yan. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, verse 17. Ano po, laging merong uso, ano po. Pero sa Diyos po, tayo po ay tiyak na tayo po'y kanyang susubaybayan at pangangalagaan. Ano po? So, huwag kayong makipagkarerahan sa mga taong masasama, ano po, or sa mga taong biglang umaasenso, ano po. Kasi ang unawa ko po sa buhay, lahat tayo parang tumatakbo sa isang lansangan. Merong mabilis, merong mabagal, pero po, nagkikita-kita pa rin tayo pagdating dun sa traffic light, ano po. Kaya
ang Diyos pa rin po ang nagtatakda po sa ating buhay, sa ating pag-asenso. Ano po? Panghuli po, don't compromise. Ano po? Huwag natin tutularan yung gawain ng masama. Kasi sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world. Huwag daw po natin ibigin ang sanlibutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Gusto mo bang malayo ka sa pag-ibig ng Ama? Kaya kapatid, wag mong iibigin ang sanlibutan or tutularan ang kanilang pamamaraan. Ano po? Ang sabi sa Mark chapter 8 verse 36, what good is it for a man to gain the whole world yet forfeit his soul? So ang linaw, ang sabi ng Panginoong Hesus, kahit pa makamit mo ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kaya mag-iingat po tayo. Kailangan po conscious tayo sa ating totoong misyon sa buhay. Hindi yung basta patol lang tayo ng patol sa mga oportunidad na dumarating sa atin. Hindi na natin inaalam kung tama o mali. Kailangan po tayong mga Kristiyano, alam natin kung ano yung ating tunay na misyon sa buhay na ito, ang ipalaganap po ang mabuting balita at sa pamamagitan ng ating buhay maipatotoo ito. Kaya napakaganda po nito mga katotohanan ito na ating pinag-aralan today. Pag ginawa po natin to, tayo po ay mananatili sa blessing. At yung pangako po ng Psalm 37 verse 3, mararanasan natin. Ang sabi diyan, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Muli ginising mo kami na napakahalaga pala na kaming mga Kristiyano ay huwag namin kaiinggitan ang mga masasama. Huwag kaming makipagkumpetensya sa kanila. At higit sa lahat, huwag kaming magkompromiso. Pagkat iba po ang inilaan mong destinasyon sa amin pong mga buhay. Higit kaming pinagpala kung kami po'y mananatili sa sentro ng iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.